harvest na, tsaka gawin na lang. Busy din. Ungkot yung paligid, no? Kasi ganito na itsura eh, oh. Magbe-bake na lang tayo ng chicken inasal. Kasi malamig na sa labas. Natamad na sila itong mag-ihaw. Ating pinababaran. Pieces lang yung kasya pa. Okay na to. Tapos mamaya lagyan natin ng ito. Ating pampakulay. Mamaya ko na ilagay yung atsuete. Mamaya lang daw. Pagkatapos namin i-bake, ayan, dinaan sa air fryer para mas maganda tingnan. Asan na yung ginawa mong sausawan? Busog na naman si Dato. Gumawa na ako ng aking sausawan. Kumuha siya ng fresh na sili sa labas. Kahit malamig. Baka na may ayaw nyo ng Suka. Yan yung inasalo. Nagawa pa ng paraan si Dato kahit na malamig eh. Binake muna, tapos air fryer. Let's eat! Viewers, kapag muna tayo dito kay Madam. Kasi 3 minutes pa naman yung bago sila lumabas. Ayan. So, kanina po pala, sobrang lamig na ng temperature dito. Nag-feels like -9 na. So, ayan. Medyo nagulat lang kami kasi hindi ko na expect na gano'n na kababa ngayong araw yung temperature. Kahapon kasi nasa 0 lang. So, ayun. Kanina, nakita ko sa forecast, -9 na pala. Nagulat pa ako kasi nung ini-start nga yung sasakyan, paglabas, nakita ko yung mga tanim. Naku, ano na siya, parang nalanta na siya kasi nga sobrang lamig. So, nakakapanghinayang yung mga tanim namin. Although, hindi pa naman siguro, ewan ko kung matutuluyan yun kasi ano na siya eh. Parang, ano na, parang lanta na talaga yung mga dahon niya. And titingnan ko mamaya kung pwede pa namin i-harvest yun. Pero siguro naman pwede pa naman. Kasi yung mga kamatis naman hindi naman agad-agad masisira tsaka yung sili. Ay, si Beng palabas na. Dala. So yung mga viewers, nandito na si Madam, andyan sa likod. At bago kami umuwi, ayan, papasalamat muna kami sa lahat ng mga viewers namin na patuloy na sumusubaybay sa aming mga videos. Shout out kay Rona, tsaka kay Jopet Kabugaw, kay Nida Sterling, kay Lucita and Magda Sapno, kay Mary Tumeldan, kay Letlet de la Costa. Ayan, thank you ulit sa pagsubaybay sa aming mga videos. Ayan, kay Sheng Clemente, at ayan, sa lahat po ng mga viewers namin, maraming salamat. At ayan, uwi na muna kami ni Beng Beng. So ayan po yung mga halaman namin, oh. Akala po kasi namin nakaraan, hindi ganun ka lamig yung panahon. So ito, pero pwede pa naman siguro i-freezer to. Ayan, oh. Pwede pa to pa i-freezer siguro pa. Pero yung mga sili naman, ayos pa naman. Pwede yan i-harvest na, tsaka gawin na lang. Chili oil, no? Ayan, ganyan ang nangyari sa mga halaman namin. Nalanta.
Tuloy na natin yung pag-harvest. Pero maayos pa naman eh. Natin chili. Chili oil. Pag sa Pinas ka to, tapos ito lang yung inaasahan mo na benta. No, di ba yung mga magsasaka, no? Wow, sila kapag ganito ang nangyayari sa laman. Kontra naman sa atin dun, bagyo tsaka sobrang init. Sa Baguio din, ito rin, minsan below, ano sila. 0. Hablot din. Hinahablot ko na lang kasi malambot naman eh. Pwede pa tong pangsigang. Sa bagay, gumagamit naman kasi kami ng frozen, kaya okay lang to na. Hindi to pang sigang. Ay, ano ba Ano to? to siya? Thai chili to? Oh, shucks. Hiwalay pala natin to. Baka ma-mix ko dun sa pangsigang. Kala ko pangsigang to. Chili Ano oil. sabihin? Sabihin, "Oh, bakit parang maanghang?" Pinisa-pisa ko pa eh, no? Uy, malamig sa kamay. As in, malamig na siya. Nakakapanghinayang kasi, no? Pagka nung nakaraan kasi akala namin nga sabi namin pagugulangin pa namin to dahil akala nga namin maayos pa yung panahon. Hindi namin in-expect na ganito nakababa yung temperature. Akala namin babalik pa sa maayos na kondisyon. Ayun pala, latang-lata, oh. Ako walang bunga, oh. Ay! Gusto magkape. Harvest muna tayo. Mamaya na yung kape. Ay, Madami din, oh. May pang chili oil na tayo. Wala na, no? Thai chili pa dun. Saan? Ay, ito pa pala. Tsaka dun pa pala sa likod. Meron pa pala dun. Ihiwalay ko tong Thai chili. Kahit na ganito yung itsura niya, mukhang mapakinabangan pa naman. Ha? Ito, mga ano to. Separate mo siya kasi baka magkamali. Kasi may mga maliliit din na ano eh. Hindi, iniwalay ko nga eh. Pwede pa kaya to? Di kayo magtutubig to pa? Pero yung green mukhang okay pa eh.
Pwede pa to i-freezer. Pinapahinog pa sana namin to. Eh, mukhang wala ng pag-asa. Dahil ganito na nga yung nangyari sa panahon. Yan ang dami pa sana, oh. Nalanta na. Sayang, lalaki pa sana pa, no? Hindi na agapan. Hindi na ni Guro na tumapuslan pa. Sayang. Pamigay sana namin to eh. Sabi namin, hayaan na muna namin dito para mahinog. Para maipamigay. Yung sili okay lang, pero yung kamatis parang matigas pa naman. Ayan. Pero yung iba talaga parang naluto. Wala tayo. Kaya nga, hindi tayo prepared. May isang puno dito na kamatis na maganda eh. Ayan. Ay, ito maayos pa. Matigas pa siya, oh. Ayan, maayos pa. Aray. Kinukuha ko lang yung mga matigas pa. Sayang eh. Masarap tong pangsigang, yung green. Pusin mo lang po, pwede pa yun. Pwede pa yung mga sili. Kasi ang epekto nito, para siyang na-frozen lang din, 'di ba? Hindi pa naman siya naarawan. Biglang naging malungkot yung paligid, no? Kasi ganito na itsura eh, oh. Kasi hindi rin naman kasi natin ma-harvest kagad. Dahil nga hilaw pa. Diba? Sabi ko nga, pinapahinog sana natin para ipamigay. Kaso mo, Biglaan. hindi na napagbigyan ng panahon. Biglaan. Busy din. Dami pa sana neto. Yung mga nakatago sa ilalim, medyo okay pa. Andito yung ayan. Ayan, oh. Pengi ako lagayan pa.
Oh. So, ayan po, napuno na. Grabe, no? Ang dami pa rin. Ito. Mukhang okay pa to. Kasi nakapaso sila. Ayan, hindi pa siya ganun kaluto. Hindi naluto sa lamig. Mahal yung kamatis, kaya dapat yung mga ganito. Freezer na lang. 'Di ba? Hindi naman natin in-expect na ganito for Baba yung temperature, no? 'Di ba dati naka-minus 2, okay naman eh, no? Hindi naman gumanto. Kaso lang kasi, yung, oo, yung wind chill niya, umabot talaga siya sa minus 9. So, hindi kinaya ng mga tanim. expected natin na lamig pa talaga November. Dito po kasi sa amin sa Saskatchewan, ang panahon, halimbawa sa umaga malamig, pagdating ng tanghali is medyo mainit. Pagdating na naman ng pahapon hanggang gabi, malamig na naman. Kaya lagi namin sinasabi na pagka ganito na yung panahon, dapat meron kayong makapal na jacket na dala-dala. Kasi kung abutin kayo sa labas ng hapon hanggang paggabi, tapos yung jacket mo is manipis lang, giginawin ka talaga. Kagaya ako, ginawin. Ay nako. Lagi may baon na jacket. Ang sigang to eh. Dalhin natin, doon natin pilian. Oh, sige. Dalhin natin. Aka na. Ang siga nga yan. Aka na. Doon ka na lang pilian sa lamesa. Ayun pa oh. Bit-bitin ka pa. Ayan. Dalhin mo yung hinarvest kung maliliit na kamatis. Ayan. Dito natin ilagay yung mga pangsigang. Kasi hiniwalay ko yung Thai chilies. Andito oh. Ito yung pangsigang. Parang na dilubyo. Na? Parang na dilubyo yung pananim namin eh, no? Pero okay yung harvest natin ngayon pa, no? Kahit sabihin mo na naging ganito yung huli. Kasi nakadalawang harvest na tayo eh, no? Sa kamatis. Sulit naman. Mahal pa yan. Oo. Ito lang yung mga sili talaga yung hindi nabigyan ng tamang time na maging magulang sana. Kasi dumami sila nung dumating na kami. Kaya, ayun o. Ngayon lang siya medyo lumaki talaga. May mga nauna, pero mga galing sa plant ranch yun eh, no? May mga galing sa binili nating seedlings, no? Ay, Yung dito, oo, yung mga pangsigang, I mean. Banana Pepper. Yung sa atin, banana pepper, yun. Yung iba natin mga tinanim na pinatubo.
Wala na pala to. Pero, sa bagay, no? Hindi na to pwedeng pang tinola. At least nakatikim naman tayo ng tinola na may fresh na dahon ng sili, 'di ba? Sunod ulit. Kasi dito po kasi sa amin, yun nga, frozen yung mga dahon ng sili. Kung gusto mong kung gusto mong magtinola, syempre frozen yung dahon ng sili tsaka yung mga ampalaya ganyan. So iba yung lasa niya, parang lasang ano ba 'yan? Yung parang sira. Basta ayoko nung lasa ng frozen na dahon. So kahit papano, ayan, yung cravings namin sa tinola na may fresh na dahon ng sili, satisfied naman. So makatikim tayo ulit ng fresh sa sunod ulit. Summer ulit. Na to. Oo nga. Parang hindi tayo nakatabi ng pang ano niya, pang seeds niya. So, ang gagawin ko neto, yung mga hinog, like itong Roma, tsaka itong cherry tomatoes, ayan, magtatabi ako ng mga seeds niya para pagdating ng spring, meron na ulit kaming patutubuin ni Dadong. Kagaya neto, ayan, magtatabi ako lahat ng mga klase ng mga kamatis namin ngayon. So, ayan mga ka-viewers, yung na-harvest natin, kahit sabihin mo na pangatlong harvest na to, hindi pa siya pangkalahatan kasi meron pa dun sa harap nga namin. Hindi pala natin na-check yung sa harap, pero madami yan, in fairness, oh. 'Di ba? Yan po yung lahat na na-harvest namin.